Good day everyone, I am Raimundo Redan and today we'll be discussing three essential components of an internal combustion engine: the crankshaft, balance shaft, and bearings. So these parts work together to ensure the engine operates smoothly, efficiently, and with minimal vibration. So introduction. So the engine is made up of different components that work together to produce power and motion. So among these are the crankshaft, balance shaft, and bearings, which play an important role in the engine's smooth and efficient operation. So the crankshaft converts the up and down motion of the pistons into a rotating motion that drives the vehicle's wheels. So the balance shaft helps reduce vibration caused by the movement of the pistons and crankshaft, making the engine run more smoothly. Meanwhile, the bearings support these rotating parts and reduce friction, ensuring longer life and better engine performance. Understanding these components is important for every automotive student, as they are essential to maintaining engine balance, power, and durability. So, crankshaft. Unahin natin ng crankshaft. So, ito ang pangunahing umiikot na bahagi ng engine na responsable sa pag-transfer ng movement ng piston papunta sa drivetrain. So, ang crankshaft ay isang heavy forged metal shaft na nagko-convert ng reciprocating motion ng pistons into rotary motion. So, crankshaft function. So, ang pangunahing function ng crankshaft ay i-convert ang reciprocating motion ng pistons, yung pag-akyat at pagbaba, into rotary motion na kailangan para umikot ang transmission at sa huli ang gulong ng sasakyan. So kapag gumalaw ang piston dahil sa combustion, ipinapasa nito ang puwersa sa connecting rod at ang connecting rod naman ang nagpapaikot sa crankshaft. So dahil dito, nakakapag-produce ng continuous rotation ang engine. So bukod dito, tumutulong din ang crankshaft sa pagpapanatili ng engine momentum, pag-stabilize ng timing at pagbalanse ng internal movement ng makina para mas smooth ang takbo nito. And sa crankshaft main parts naman tayo. So ang crankshaft ay binubuo ng iilang mahalagang parts na nagtutulungan para maging smooth at efficient ang pag-ikot nito. So ang main journals ang nagsisilbing pangunahing support ng crankshaft habang umiikot ito sa loob ng engine block. So ang crank pins o rod journals naman ay kung saan nakakabit ang connecting rods mula sa pistons. So mayroon din itong counterweights na responsable sa pagbalance ng rotation at pag-reduce ng vibration. So kasama rin ang crank webs na nagdudugtong sa main journals at crank pins. At syempre, may oil passages, mga maliliit na butas na nagdadala ng lubricating oil para mabawasan ng friction at maiwasan ang sobrang init. Sa kombinasyon ng mga parts na ito, nagagawa ng crankshaft ang smooth balance at powerful na pag-ikot ng makina. So next is ang balance shaft. So ang balance shaft ay isang weighted shaft sa makina na ginawa para bawasan ang sobrang vibration. So ang function nito ay ang mag-counter ng puwersang gawa ng pistons at crankshaft para maging mas smooth ang takbo ng engine. Sa operation naman, umiikot ang balance shaft ng eksaktong bilis, madalas twice ng crankshaft speed at gumagamit ng counterweights na opposite direction para i-cancel out ang pag-uga at pag-shake ng makina. So dahil dito, mas tahimik, mas stable at hindi mabilis masira ang engine components. So next is ang bearing. So ang bearing naman ay isang mechanical part na tumutulong sa pag-support at pagpapadulas ng pag-ikot o paggalaw ng mga rotating parts sa makina tulad ng crankshaft. So ginagawa nitong mas smooth at mas magaan ang movement sa pamamagitan ng pag-reduce ng friction sa pagitan ng dalawang surface na nagkikiskisan. So next is the types of engine bearings. So meron tayong tatlong bearings. Merong main bearings, connecting rod bearings at truss bearings. So ang main bearings, so ang function nito ay sila ang sumusuporta sa crankshaft habang umiikot ito sa engine block. So ang purpose naman nito is pinapanatili niya ang tamang alignment at smooth rotation ng crankshaft at binabawasan ang friction sa pagitan ng crankshaft at engine block. And next is the connecting rod bearings. So ang function naman nito is nasa pagitan ng crankshaft at connecting rods.
So pinapasa ang motion mula sa pistons papunta sa crankshaft habang binabawasan ang friction at wear sa connecting rods. And next is ang thrust bearings. So ang function naman nito is nagko-control ito ng forward at backward movement ng crankshaft. So pinipigilan ang sobrang paggalaw ng crankshaft paharap o pabalik kaya napapanatili ang stability ng engine. So lahat ng bearings ay gawa na sa espesyal na metal alloys na matibay at kayang tiisin ang init at friction ng engine. So sila ang dahilan kung bakit umiikot ng smooth ang crankshaft at connecting rods at kung bakit hindi agad nasisira ang makina. So next is relationship between components. So ang crankshaft, balance shaft at bearings ay magkakaugnay sa loob ng makina para masigurong smooth at efficient ang takbo ng engine. So ang crankshaft ang nagko-convert, nag-movement ng pistons papunta sa rotation na magpapagalaw sa gulong ng sasakyan. And ang bearings naman ang sumusuporta sa crankshaft at iba pang umiikot na parts kaya bumabawasan ang friction at mas matagal ang buhay ng components. Samantalang ang balance shaft naman ang nagbabawas ng vibration na dulot ng pag-ikot ng crankshaft at paggalaw ng pistons. So kaya mas stable at tahimik ang makina. So kapag maganda ang working condition ng tatlong ito, so nagre-resulta ito na smooth, efficient at maaasahang engine performance. And next is the common problems and maintenance. So ang crankshaft, balance shaft at bearings ay maaaring magkaproblema kapag hindi maayos ang maintenance ng makina. So sa crankshaft, madalas ng problema ay ang cracks, oil starvation at imbalance na pwedeng magdulot ng major engine failure. So sa balance shaft naman, pwede itong magka-timing issues o worn out gears na nagre-resulta sa sobrang vibration ng engine. And ang bearings naman ay pwedeng ma-wear or masira kapag kulang ang lubrication, nag-overheat o nagkaroon ng metal-to-metal contact. So para maiwasan naman ito, mahalaga ang regular oil check at replacement. So ang paggamit ng tamang oil grade at pag-inspect ng mga components lalo na kapag nag-overhaul ng engine. Sa tamang maintenance naman is mas tumatagal ang buhay ng makina at mas smooth ang takbo nito. Summary. So in conclusion, the crankshaft, balance shaft, and bearings are vital components that play an essential role in overall engine performance. So these parts work together to deliver power, reduce friction, and minimize vibration. So ensuring that the engine runs smoothly and efficiently. So with proper care and regular maintenance, so these components can significantly extend the engine's efficiency, reliability, and lifespan. So helping the vehicle perform at its best for a longer period of time. So that's all everyone. Thank you.